hunger for your presence, O Jesus. Hallelujah. For your glory, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo pong tumayo. At let us prepare ourselves in our praise and worship. Alam niyo po mga kapatid, ang pinaka masarap na moment ng pagpupuri is when you know that ikaw lang to, this is you and our Lord. You don't think of anyone else. You actually forget about yourself. It's just you and the Lord. Yun po yung pinakamasarap na worship na you will feel na ganun siya kalapit sa puso mo. Kasi yung moment na yon, you offer it to the Lord, you communicate with the Lord. Kaya po wag natin sayangin ang pagkakataong makapagpuri sa ating Panginoon upang itaas ang pangalan niya dahil yun po ang dahilan na naririto tayo upang papurihan siya, upang itaas ang pangalan niya. Kaya tayo po ay mag-ready as we start our worship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. God is good. Hallelujah. Nagalaan man sa puso'y umaapaw.
bawat isa sa amin, Panginoon, nakadanas, Ama, na halos hindi na kami, Panginoon, makatayo sa pagsubok, Ama, na halos ibuwal kami, Panginoon, ng hirap, ng sakit, Panginoon, na dulot, Panginoon, ng pagsubok, Panginoon. Pero nariyan ka, Ama. Ikaw, O Diyos, ang hangin na nagbibigay lakas sa amin upang kami ay muling tumayo, upang kami ay manatili, Panginoon, sa oras, Ama, na sinasabi namin hindi na namin kaya. Kaya pa pala namin, O Diyos. Kasi nariyan ka, Ama, ang kapangyarihan mo ang siyang nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your grace, for your mercy. Thank you, Lord. The Lord is close to brokenhearted. Yan po ang sinabi ng Panginoon. And He wants you to come as you are. Hindi niya gustong perpekto ka. Hindi niya gusto na magpakabait ka muna bago ka lumapit sa Kanya. But the moment that we surrender, Lord, I want to follow you, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magtutuwid, Panginoon. Hindi ako, Ama. I just need to make a decision to follow you, O Lord. And you will do the rest. Lift it up to you, O God. Your power, O Lord. Your power, O Jesus, that lift us up, O Lord. We lift you. Thank you, Jesus. Lord, we trust you, Father. We glorify you, O God. Tunay nga, Panginoon. Dakila, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Purihin ka, Ama. Praise you, Jesus. Hallelujah. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hindi sapat, O Diyos, ang salita upang purihin ka, Ama. Kasi kapakabuti mo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kay lanman. Ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang
power that gives you, that raised you from the dead, O Lord, will lift us up, O God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to your name, O God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise you, Jesus. Glory to your name, Jesus. Forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Praise you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pagkukumustahan, ating pong lapitan ng bawat isa, at ating pong ipahayag ang ating pag-ibig sa bawat isa. Tahanan niya, may kagalangan.
Praise God. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Salamat po sa papuri at pagsamba na ibinibigay natin sa ating Lord. At alam po natin na natatouch po natin ang puso ng ating Diyos. Amen? And bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, gusto ko lamang pong i-welcome yung ating mga first time. Sa umagang ito, alam niyo po ba, meron po kong hawak na halos 10 papel. Praise God! At linggo-linggo, hindi lamang po tayo dumadami, kundi padagdag po tayo ng padagdag sa pamilya ng ating Panginoon. Praise God! And we just want to welcome, babanggitin ko po ang inyong pangalan, pwede po ba kayong tumayo, and we just want to acknowledge your presence ngayong umagang ito. Pwede po ba namin makilala si Alvin Seya? Pwede po ba siyang tumayo? Praise God! Welcome, kapatid! Elizabeth Seya. Thank you, Lord. And si Valera Bas. Sorry po kung mali po ako. Ayan, thank you, Lord. Welcome po sa ating simbahan. Si John Ismael. Sorry, pwede po bang John Ismael? Ayan, thank you, Lord. Welcome po si Vilma. Salamat po sa Diyos. Welcome po si Diela Arellano. Pwede po ba tumayo? Yan. Welcome po, kapatid. At si Kim Jerome Arellano. Welcome. Welcome po sa CCOF. At katulad po ng aming sinasabi, ngayong araw po, kayo po ay aming bisita, pero sa susunod na linggo, kayo po ay bahagi na ng aming pamilya. Thank you, Lord. And konting paalala lamang po, gusto po namin i-announce yung ating pong spiritual family class. If you want to know the church, if you want to know our family, if you want to know our focus, our vision and mission sa ating CCOF, ay magkakaroon po tayo ng batch 4 sa ating spiritual family class. And we are inviting everyone. Kayo po ay magpa-register kay Pastora Irene at makilala at malaman po natin kung ano nga po ba ang ating simbahan. At ganun din po, we are inviting din po yung gusto pong magpa-baptize o magpa-water baptize ngayong April. At yan po ay gaganapin sa April 19. So please register now. At hanapin nyo lamang po si Pastora Irene. Amen. Sige po, dumako po tayo sa ating tithes and offering. And alam niyo po, pwede po ba nating sabihin, I am so blessed. I am so blessed. Alam niyo po, we are blessed at naniniwala po tayo na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Dahil una po tayong binigay ng ating Panginoon. We are blessed na maraming bagay tayo po ay pinagpala ng Diyos. We are blessed na safe po tayong nakarating ng church. We are blessed that we are here. We are blessed na tayo po ay binigyan ng panibagong araw ng ating Panginoon. We are blessed for our children, for our spouse, for our brothers and sisters. We are blessed sa ating mga trabaho. We are blessed na meron po tayong mga pinagkakakitaan. We are blessed dahil kahit wala po tayong trabaho, ang Diyos po nagpo-provide ng mga trabaho. Amen? We are blessed sa maraming bagay, maraming pagkakataon, pinagpala po tayo ng Diyos. Hindi lamang po sa material na bagay, but even in the things that we cannot see. We are blessed of our health. We are blessed because we have life. And sa maraming bagay ay bumubuhos po ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Yan po ay pagpapatunay na ang Diyos po ay tapat sa ating mga buhay at yan po ay pagpapatunay na ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. Kaya lamang po tayo nakapagbibigay sa Panginoon because God is faithful in our life. Kaya nga po sabi po sa Leviticus 27:30, it says, the tithes of the land, whether the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord, it's holy unto the Lord. Ang ating pong mga kaloob, ang ating pong mga tithes, ang ating pong mga offering ay kaloob po ng ating Panginoon. At yan po ay banal, yan po ay ibinibigay po natin sa ating Diyos para sa ating tithes and offering, we give it because it is holy. At kapag sinabi po nating holy, it must be set apart. At the 10% of our finances is set apart because ito po ay para sa ating Panginoon. At yung 90% po na ibinibigay ng Diyos na pagpapala ay
ang nais-nais tayo po yung mag-enjoy, maging good steward sa pagpapala na yon. That's why this 10% and this offering ay we give back kung ano po yung nararapat para sa Diyos. Kaya pwede po ba nating itaas ang ating mga kaloob? And let's say, Lord, we want to honor you. And sabi po ng sa kanyang salita that if we obey Him in our tithes and offering, He will open the windows of heaven and He will pour out so much blessing. The Lord bless us first. That's why our response is maging faithful sa ating pagbibigay. Sige po, tayo po ay tumayo at ipagkaloob po natin ang ating mga kaloob ngayong araw na ito. Thank you, Lord. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at ialay po natin ito sa panalangin. Heavenly Father, we thank you, God, and we acknowledge na ang lahat ng bagay ay nagmula sa'yo. Ang lahat ng meron po kami, Panginoon, ay dahil lamang po yan sa'yo. Ikaw po ang unang nagbigay sa amin. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. At ito po, Panginoon, aming mga kaloob ay bahagi po ng aming pagmamahal sa'yo. Dahil alam po namin, ibinigay mo po ang lahat din sa amin. Kaya Lord, we are giving our tithes and offering faithfully, O Lord, at tanggapin mo nga po ito sa iyong kaharian at magamit, Panginoon, sa iyong kaharian palalo. And Lord, naniniwala po kami na ang simbahan mo po ang unang tumanggap at dyan sa iyong kalangitan, Panginoon, ay galak na galak ka na makita ang iyong mga anak na tapat na nagbibigay sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang mga nagbigay at pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng merong desire pa na magbigay sa iyong kaharian. We thank you, Lord, and we bless your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, so welcome po sa CCOF. Okay? Pwede po bang tingnan po natin yung katabi natin, sabihin mo, welcome home. Okay. Nagpapasalamat po ako for the grace and the blessing of being able to share the word for us this morning. No? Actually po, dapat po last week ako po yung speaker at hindi ko po alam bakit po grabe ang lala ng sakit ko last week. No? Pero I believe that it is the Lord orchestrating yung mga pangyayari po sa ating buhay at meron po siyang word para po sa atin ngayong umaga. Okay? And alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Panginoon. No? Sa pagmamahal niya sa atin, He wants us to grow and to move forward in our relationship with Him and in our walk with Him. No? So ang encouragement ko po sa bawat isa, mga kapatid, patuloy po nating isik ang ating Panginoon, hindi lang po tuwing linggo. Kasi ang gusto po ng Panginoon, ang relationship natin sa Kanya everyday. Diba? What the Lord wants from us is that we are His people and He is our God every day of our lives. Amen po ba? Okay. Ngayong umaga po, we are concluding our series na tinatawag po nating Moving On. Okay? At ang sabi po natin sa series na to, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po patuloy ang ating paglago sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po pwedeng nananatili tayo na as is lang or kung nasaan lang tayo ngayon. Darating ang point na kailangan po natin lumago at lumago sa ating pananampalataya. Alam niyo po, mga kapatid, in a physical sense, one of the signs na buhay ang isang tao is that our body grows and matures over time. Tama po ba yun? No? Na magsisimula tayo sa pagiging bagong panganak, di ba? Maliit na baby, ilang pounds pa lang. But then that baby eventually grows and becomes an infant, di ba? 1-year-old, 2-year-old baby. Eventually, that baby turns into a child. Kaya niya na maglakad, kaya niya nang tumatangkad na siya, no? Kaya niya na kumain mag-isa. Eventually, the child turns into a preteen, di ba? Yung mga 10-year-old na medyo may sarili ng isip, may sarili ng ugali. That preteen will turn into a teen. That teen will turn into a young adult and then eventually an adult. And yung adult nagiging senior citizen. Tama po ba?
Parang ayaw nyo ng senior citizen, ha? Okay? Siyempre, mawawala lang yung progression na yon kapag namatay ang isang tao. So, siyempre, kung maaga ka namatay from an adult, di ka na magiging senior citizen. And so on and so forth. No? So, the only time that our bodies stop growing, stop maturing is only upon our death. Okay? Mga kapatid, what if ganun din po sa ating spirito, sa ating spiritual life, no? That one of the clear signs that we are spiritually alive is that we are growing and maturing in our faith. Kaya po sinasabi natin, we need to move on. We need to move forward in our walk with God. Di po tayo pwedeng manatiling stagnant. Di po tayo pwedeng manatiling kung nasaan lang tayo ngayon. No? Kapag stagnant po tayo sa ating pananampalataya, baka we need to reassess, buhay nga ba talaga tayo? Or are we actually spiritually dying? Okay? Ano po yung concept that the longer we've been Christian, okay, the deeper and closer our relationship with God must become. Okay? And so the question is, yung stage of life natin sa ating pananampalataya ngayon, match ba siya sa kung gaano katagal na tayo naging Kristiyano? Diba? And so for some of us, ito po, example lang po ito, siguro for some of us, ang edad po natin sa ating pananampalataya ay parang spiritual teenager na dapat ako by now. 10 years na ako or 15 years na ako sa aking pananampalataya. Pero kung ika-classify ko yung pananampalataya ko ngayon, am I actually a teenager in the faith? Or do I act like a baby, a spiritual baby, kahit na ang tagal-tagal ko na sa aking pananampalataya? So that's for us to think about, that's for us to assess, no? And wag po sana tayo maging kontento sa kung nasaan po tayo sa ating pananampalataya today. Kasi marami pa po tayong pwedeng ikalago sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Tandaan po natin, dalawa lang ang purpose natin sa buhay na ito. It's to be closer to God and to be closer like God. Okay? So bago po tayo magsimula sa mensahe po natin ngayong umaga, manalangin po tayo sa Panginoon. Father, we just worship you this morning and we honor you, Lord. Thank you kasi alam ko po na nandito po kayo sa lugar na to. Kayo po ang aming sinasamba, kayo po ang aming dinadakila, kayo po ang nagpaparamdam ng pagmamahal sa amin, sa aming buhay ngayong umaga. And Lord, ngayong umaga, we just open up our hearts to you. We open up our minds to you, Lord, sa inyong salita, sa inyong encouragement sa amin ngayong umaga. I pray, Lord, that this would allow us and inspire us to continue to grow deeper in our faith in you. Alisin niyo pang lahat ng distractions, Lord, in our surroundings, and even in our hearts, and even in our minds, Lord, so that our focus would be on you alone, Lord. Let these be your words and not my words, O God. And I know, Lord, that you will continue to bring us deeper in our relationship with you this morning. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So, meron po akong tanong para sa bawat isa ngayong umaga. Sino po dito ang nakasakay na ng eroplano? Pwede po bang itaas ang ating kamay? Wag po natin ikahiya na nakasakay na tayo ng eroplano. So marami po sa atin ang nakasakay na ng eroplano. Meron po akong isang tanong. Sino po dito ang nangangarap na one day sumakay ng eroplano? Wala? Ayaw nyo? Okay, no? So yun po, no? It's good, no? Meron po sa atin na nakasakay na ng airplane, meron po sa atin na may aspirations, may pangarap, no, to travel, to ride an airplane, no? Ako po, personally, one of my favorite things to do in life is to travel. Mahilig po akong bumiyahe sa ibang bansa, no? Pero, actually, ang pinakaayaw kong ginagawa kapag bumabiyahe kami is yung flight. Ayaw ko pong sumasakay ng eroplano. Bakit? Kasi sa totoo lang, sobrang hassle po na sumakay ng eroplano. Kailangan mong pumunta sa check-in, kailangan pumunta sa immigration, kailangan dala-dala mo yung documents na ito, tapos tatanggal ka pa ng damit ng jacket or whatever para sa inspection, tapos pupunta ka pa sa eroplano, pipila ka pa. Ang daming abala, no? Para makasakay ng isang eroplano. Pagdating sa eroplano, hindi pa komportable ang sikip ng mga upuan. Kung hindi mo kilala yung katabi mo, medyo mahirap makipag-agawan ng lugar, no? Minsan yung mga nasa harap mo, nasa likod mo, medyo hindi pleasant maging katabi.
no? And so, very inconvenient po para sa akin yung experience of riding a plane. Okay? One of the worst experiences na pwede po nating maranasan sa isang plane ride ay yung tinatawag po nating turbulence. Sino po dito nakakaalam kung ano ang turbulence? Taas ang kamay. Okay? So para po sa mga hindi nakakaalam, meron po akong papakitang video sa inyo. So ito po ang example ng turbulence. Sino pa pong gustong sumakay ng eroplano? Wala na. Hindi, yun po yung tinatawag po nating turbulence. So this is not a production, no? Real life experience po yan ng isang sumakay ng airplane. Okay? And so, fortunately, para po sa akin, di pa naman po ako nakakaranas ng ganyan kalalang turbulence. No? Pero ako po kasi, bilang isang tao na may takot po ako sa heights, no? And okay lang naman sa akin sumakay ng eroplano, pero pag nagsisimula ng umuga-uga yung airplane, medyo hindi po maganda para sa akin yung pakiramdam. So it's very uncomfortable, as you can see in the video. Di ba? Parang pati ngayon, medyo nahihilo-hilo pa ako para ako nandun sa airplane na yun. Ano po ba yung turbulence? A turbulence is basically ito po yung nangyayari kapag yung airplane dumadaan siya sa iba't ibang agos ng hangin in the air, no? So syempre, ang hangin, hindi po natin yan nakikita, pero pag nasa himpapawid ka na, there's actually different air currents na pwede pong daanan ng isang airplane. So merong isa papunta dito, may isa papunta sa kabila. So pag nagkamali ka ng daan, syempre magugulo yung airplane. So, it comes from unstable air conditions. Okay? Examples of causes of air turbulence, yung lilipat ka mula sa isang high pressure area papunta sa low pressure area kasi po iba po yung rotation nung area na yon, no? So may clockwise, may counterclockwise. Pag mali ang daan mo, magkakaroon ng instability sa airplane. May mga air currents sa himpapawid na mabilis at merong mabagal. So pag naiba ka ng air current, magkakaroon ng turbulence. Pag may mga obstacles, so halimbawa merong isang malaking building, yung hangin pag tumama doon, aakyat yan. So magkakaroon ng instability. That also causes turbulence. Kapag merong bad weather, thunderstorms, strong winds, these create turbulence. Minsan, ang airplane mismo, dahil the airplane cuts through the air, no? Ang nangyayari, nagko-cause po siya ng sarili niyang turbulence sa kanyang likuran. And so, ginagawa po ng mga airplane, hindi po sila nagko-convoy kasi naapektuhan po sila ng flight path nung naunang eroplano sa kanila. There's also what we call thermal turbulence. Kapag nagkaroon ng change in temperature, posible mag-cause ng turbulence sa himpapawid. Okay? And so, ang turbulence, it can vary in its strength, in its intensity. Meron pong mga turbulence na katulad sa video na sobrang lakas, parang akala mo mamatay ka na, no? But there's also turbulence na simpleng ganun lang, tas okay na. Okay? The reason why kailangan mag-seatbelt, no, in a flight is usually because of situations like this. Para kahit anong mangyari, kahit na umaga-uga yung eroplano, hindi ka basta-basta lilipad within the plane itself. Actually, meron pa ako isang video na pwedeng pinagpipilian nun na yung mga pagkain, yung mga tubig na sinaserve nila sa plane, nagsiliparan dahil sa turbulence. Okay? And so, ano kaya ibig sabihin ng kwentong ito, di ba? Nang iinggit lang ba ako? Siyempre hindi, no? Ang point po nito
turbulence is uncomfortable. Hindi po siya magandang maranasan. Siguro wala man siguro sa atin dito na, kaya ako sasakay ng eroplano para maranasan ko yon. Kasi para ako nag-roller coaster. Kapatid, hindi, no? Nakakatakot po yun, okay? Pero, actually, turbulence is a natural part of flying. Wala po tayong magagawa. Part po yan, no? Ng flying. Di po natin siya maiiwasan. At ang kagandahan po nito is that planes today, they're built to withstand even severe turbulence. Okay? Planes today are built to withstand even severe turbulence. In fact, in the last 50 years, wala po ni isang eroplano na nag-crash dahil sa sobrang lakas ng turbulence na nadaanan. So well-designed po ang mga eroplano at ligtas po tayo kapag sumakay po tayo sa eroplano. Bukod po dito, yung mga piloto na nagpapatakbo ng eroplano, okay, they are trained to know what to do to avoid turbulence and to how to cope in case maka-encounter po sila ng turbulence. Okay? Mga kapatid, yung video na pinakita ko sa inyo, it was 1 minute, 1.5 minute, no? Hindi po naglalast ang turbulence for the entirety of the flight. Na kung 8 oras ang flight mo, 8 oras may turbulence, no? Turbulence does not last forever. And ang kailangan lang gawin ng isang eroplano kapag may turbulence ay ipagpatuloy lang ang pagtakbo. Bakit? Kung tumigil ang eroplano sa gitna ng himpapawid, ano mangyayari? Babaksak siya. Diba? So they just have to continue even when there is turbulence. Okay? If we and siguro tayo isipin natin, grabe naman, nakakatakot naman makaranas ng turbulence. Huwag na lang kaya akong lumipad. Huwag na lang kaya ako sumakay ng eroplano. Mga kapatid, kung yun ang mindset po natin, hindi na lang ako sasakay ng eroplano kasi may turbulence. Sayang naman, di ba? Ang liit ng mundo natin, nandito lang tayo sa tinitirhan natin. We will not be able to explore the world around us, di ba? We would not to be able to go to other cultures, other places, no? Magiging limitado po ang buhay natin kung hindi po natin gustong lumipad dahil lang takot tayo sa turbulence. Amen po ba? Tama po ba 'yon? Okay? And so, ano po yung point ng lahat ng ito? Ano po yung encouragement ko sa inyo ngayong umaga? Okay? Ang title po ng message po natin is When Turbulence Strikes, Keep Moving Forward. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, when turbulence strikes, keep moving forward. Okay? Pwede po bang buksan po natin yung ating Bible sa Hebrews chapter 6, verse 10 to 12? Hebrews chapter 6, verse 10 to 12. Okay? Parang alam niyo mga kapatid, kitang-kita ko kayo lahat dito, di ba? Alam ko kung sino yung nagbubukas ng Bible at sinong hindi, di ba? So, ang encouragement sa inyo, kung meron po kayong physical Bible, let's open our Bibles. Kung wala po, you can open your phones. Maganda po that we are reading the Word of God, no, sa sarili po nating source, no, at hindi lang po dito sa slides po natin ngayong umaga. Okay? So, meron po akong 3 main point para sa atin ngayong umaga, no? And hopefully, this is the encouragement of the Lord for us this morning. Una po, in the Christian life, turbulence is bound to happen. In the Christian life, turbulence is bound to happen. Alam nyo, mga kapatid, ang buhay po natin dito sa mundo, it's not smooth. Tama po ba? Sino po dito may problema? Taas kamay. Yung iba, meron ba? Ang problema na hindi nila kaya taas yung kamay nila. No? So life on earth is not smooth. And life on earth comes with its own fair share of trials and challenges. Lahat po tayo, meron tayong pinagdadaan ng problema, meron tayong pinagdadaan ng pagsubok. Ito po yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, sa ating mga buhay. Bakit ba may ganito sa buhay? The easiest way to explain suffering in life is that suffering is caused by sin. Suffering is caused by sin, no? At dahil po sa kasalanan, nabubuhay po tayo sa isang tinatawag po nating fallen world. Isa pong mundo na winasak at nabahiran ng pagkakaroon ng kasalanan sa mundong ito. No? Because of sin, no, sin has damaged and distorted the world we live in. Minsan po, yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay
our suffering, these come as a consequence of the sins that we've committed. Halimbawa, paano nga ba naman kayo hindi mag-aaway ng kumare mo, pinagchichismisan mo si kumare? So kagagawan po natin yun, kasalanan po natin yun. No? Or sometimes, suffering comes as a result of the sins committed against us. Yung nananahimik ka nga, pero pagpunta mo naman sa Divisoria, may nang hablot ng cellphone mo. And so that's caused by the sins of the people around us. Sometimes, suffering comes from the collective sin of mankind, no? Na hindi man ito kasalanan ko, hindi man ito kasalanan ninyo, pero dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, no? Nagkakaroon ng suffering sa ating buhay. For example, no? Yung pinagdadaanan po ng ating mundo ngayon, yung earth, no? Constantly deteriorating ang ating mundo dahil sa kung paano po natin ito inaalagaan bilang isang katauhan, no, na napaka-polluted na ng ating mundo ngayon, polluted na yung hangin natin, polluted na yung tubig natin. Why? Because hindi natin inaalagaan yung environment natin. Or global warming is another example, no? Or even war, 'di ba? Ang dami po mga war sa mundo ngayon, and so pag nakita po natin yung destruction doon po sa mga lugar na yon, this is a result of the collective sin of mankind, no? And in this case, sin indirectly causes our suffering. Siguro hindi naman ako yung natapunan ng basura, pero dahil ang kalat ng basura, yung amoy, 'di ba? Naamoy ko 'yon or na-experience ko yung bad quality of air dahil sa basura. Okay? Sometimes suffering comes when our spiritual enemy attacks us para mapalayo tayo sa Panginoon, no? At nakita po natin 'yon sa Bible sa kwento ni Job, 'di ba? Na si Satan mismo yung nag-i-inflict ng suffering, ng harm sa kanya bilang temptation na i-forsake mo ang Diyos mo, no? Pero alam natin na God used those circumstances to prove naman the faith of Job. There are other cases of suffering, there are other causes of suffering na hindi natin kayang ipaliwanag. And that only God can explain the reason why we are suffering in this way, no? But the whole point is that dahil po sa kasalanan, yung atin pong mundo, it has been distorted, it has been tainted. At hindi lang po yung mundo, tayo po bilang mga tao, our human nature, no? Yung ating pagkatao, it has become distorted, it has become tainted. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid, na ang ating kalagayan bilang mga tao, mas madali sa atin na piliin ang kasalanan, na piliin ang kasamaan, na piliin ang ating sarili, kaysa na piliin natin ang mabuti at piliin natin ang ating Panginoon. Totoo po ba yun? Diba? Mahirap gumawa ng mabuti minsan. Mahirap maging selfless minsan. Kasi yun ang design natin, hindi siya design, yun ang consequence ng kasalanan sa ating buhay. No? Kasalanan na nandiyadyaan nung pinanganak tayo. Okay? And so, minsan, napakahirap pong intindihin or tanggapin na bakit ako yung nagsasuffer, hindi ko naman kagagawan yan. Hindi ko naman kasalanan yan. Hindi naman ako yung may gawa niyan. No? But mga kapatid, that's exactly why sin is so evil. Kasi wala ka nang kinalaman, nadadamay ka pa, naapektuhan ka pa ng mga bagay na tinatawag nating kasalanan. Kaya pag sinabi ng Diyos sa Bible na wag mong gagawin ito, wag mong gagawin yan, bawal to, bawal yan, bawal to, bawal yan, hindi po yun pagiging controlling na ayaw kanyang mag-enjoy. Kaya sinasabi ng Diyos, bawal to, bawal yan, wag mong gawin to, wag mong gawin yan, it's actually a protective covering. Kasi kapag ginawa mo ang mga bagay na to, mapapahamak ka at mapapahamak ang mga tao sa paligid mo. Amen? Malinaw po ba yun, mga kapatid? Okay? Ngayon, paano ngayon kung Kristiyano na ako? No, mahirap pa rin ba ang buhay? Actually, para sa akin, pwede pa nga nating sabihin na mas mahirap pa ang buhay kapag naging Kristiyano na tayo. No? Bakit? Kasi bilang Kristiyano, hindi na tayo taga dito sa mundo. Dati kasi part tayo ng mundong ito eh. Pero once we are a Christian, ang sabi sa Bible, ang citizenship natin ay nasa langit na. Hindi na tayo taga dito, taga langit na tayo. And bilang citizens ng langit, hindi na dapat tayo umaayon sa paraan ng pamumuhay ng mundong ito.
no, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, we can live in ignorance. Ano ibig sabihin nun? Na hindi natin alam, and so dahil di natin alam, okay lang gumawa ng hindi mabuti. Okay lang gumawa ng masama. Sa pananaw ko naman, pwede naman eh. 'Di ba? Yun po ang sinasabi ng mundo, no? But now, we are called to a higher standard, no? Sinabi na sa atin ng Panginoon, ito ang tama at ito ang mali at ganito ang pamumuhay ng isang mananampalataya. Ganito ang pamumuhay na magbibigay ng papuri sa Diyos, no? And so, mahirap na nga ang buhay, pero ang hirap din gumawa ng mabuti kasi mas madaling gumawa ng masama. Bakit kayo nakasimangot? Ang sasama ng mga tingin nyo. No? Tayo po, mga kapatid, minsan, kahit yung mga tao na napakatagal na nilang Kristiyano, mahirap pa rin sa kanila na laging gumawa ng mabuti. Nagkakasala pa rin ang mga matatagal na sa pananampalataya, no? At minsan, kahit na we're doing our best, 'di ba? Nagpapakabuti naman ako, nagpapakabait naman ako, I'm doing my best in life, no? I can still face turbulence. Ang hirap pa rin ng buhay. Kahit nananahimik na ako, hindi na nga ako nagagalit, hindi na ako naninira ng ibang tao, nagpapakita ng pamamagitan, may turbulence pa rin. Ang hirap pa rin ng buhay, no? And so, life for a Christian comes with the usual challenges, and we are not exempted from the evils of this world once we become Christian. No, ang ating Panginoon mismo, no, yung sa habilin niya sa mga apostles niya bago siya pumunta sa langit, 'di ba? Or bago siya namatay. Ang sabi niya, kayong mga disciple ko, no, dito sa mundo makakaranas kayo ng matinding paghihirap, matinding pagsubok, no? Pero pwede kayo magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi napagtagumpayan ko na ang lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan at pagdadaanan ninyo. Di ba? Ang sabi sa John 16 verse 33, Yan, ang sabi dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Amen? Amen? So, ito pong turbulence sa ating buhay, no, nararanasan po natin ngayon, sa totoo lang, it can be very discouraging. Bakit pa ako gagawa ng mabuti? Dadaan din naman ako sa paghihirap. Bakit ko pa pagpapatuloy itong mga ginagawa ko para sa Diyos? Ang hirap. Parang lalo, pinapahirapan ko lang yung sarili ko. Diba? It can be very discouraging if we don't have the right perspective. Kailangan tama po yung pananaw natin, tama po yung paraan kung paano po natin nakikita itong mga matinding pagsubok sa ating buhay. No? Minsan, pag mali ang pananaw natin, dahil sa turbulence, dahil sa matinding paghihirap natin, lalo tayong nadadala sa pagsubok, sa kasalanan, no? At sa rebellion against God. No? Lalo na kapag hindi natin naintindihan, para saan ba itong mga pagsubok na inaalaw ng Diyos sa ating buhay. Minsan, yung turbulence, parang dahil sa turbulence, ayaw ko na lang gumawa ng mabuti para sa Diyos. Bakit ko pa ipagpapatuloy maging worship team? Sakit sa ulo yung leader ko. No? Joke lang po yun, example lang po yun, hindi po totoo yun. No? Or bakit ko pa ipagpapatuloy na mag-share ng gospel sa kapatid ko at sa magulang ko, nilalait-lait lang nila ako sa aking pananampalataya. Diba? Why continue with all this when there is turbulence? No? Bakit pa ako mag-pray? Bakit pa ako magde-devotion araw-araw? Parang hindi naman ako exempted sa mga pagsubok ko sa trabaho o sa eskwelahan kahit anong lapit ko sa Panginoon. No, minsan, yung turbulence sa buhay natin, naisip natin, disqualification yun na siguro hindi ako fit para maglingkod sa Diyos kasi ang dami kong pagsubok No? And minsan sabihin natin, bakit pa ako mag-a-advance na dati attendee lang ako? Bakit ako magiging worker? Bakit ako magiging member? And dami kong pagsubok. No? Bakit ako magpo-progress mula sa isang disciple na ngayon ako magde-disciple sa ibang tao? Ang dami kong pinagdadaanan. 'Di ba? Para po yung sinabi po nating line kanina na para hindi ako makaranas ng turbulence, hindi na lang ako sasakay ng eroplano.
kapatid, kapag di ka sumakay ng eroplano, hindi ka makakapunta sa malayong lugar. At ganun din po sa atin, di ba? Sa ating pananampalataya. Kung nanatili lang ako, kung nasaan ako ngayon sa aking pananampalataya, baka hindi ko na kailangan makaranas ng turbulence. Hindi ko na kailangan makaranas ng, uupo na lang ako dyan sa upuan ng isang attendee para hindi ko maranasan yung paghihirap ng ministry. Diba? Uupo na lang ako sa Bible study, makikinig na lang ako para hindi ko maranasan yung paghihirap ng ikaw yung nag-aalaga ng ibang mananampalataya. No? But if we refuse to move forward, ang mangyayari, magsa-stagnate tayo. Maiipit tayo, masa-stuck tayo sa ating pananampalataya at hindi po natin mai-live out or maisa sa pamuhay yung purpose ng Diyos. Kaya niya tayo inilagay sa isang lugar sa ating buhay. 'Di ba? Example mga kapatid, naniniwala ako na kaya kayo nilagay ng Diyos dito sa simbaang ito, hindi lang para manood sa nagpipreach dito. No? Kaya kayo inilagay ng Diyos dito sa simbaang ito kasi balang araw kayo ang maghahayag ng salita ng Diyos sa mga tao sa buhay ninyo. Para ayaw nyo. Hindi nyo man nakikita ngayon, mga kapatid. No? Pero kung tsinaga nyo ang pananampalataya ninyo sa Panginoon, marirealize nyo rin yan. So dapat ang gawin lang po natin ngayon, kapit lang. Amen? Tinamay yung katabi mo, sabihin mo, kapit ka lang. Okay? So, para po tayong eroplano, mga kapatid, no? Kapag lumipad na tayo, hindi tayo pwedeng tumigil. Kasi pag tumigil tayo, babaksak tayo. Ganon din tayo sa ating buhay pananampalataya. Lumipad ka na tumanggap ka na sa Panginoon, Kristiyano ka na uma-attend ka na pag Sunday Pagpatuloy mo. Kasi pag hindi mo yan pinagpatuloy, ka-crash ka. Sayang lang lahat ng ginawa natin o inaalay natin sa ating Panginoon. No? Gusto ko pong ma-realize natin, mga kapatid, turbulence does not stop us from making it to our destination. Walang magagawa yung turbulence na yan. Walang magagawa yan. No? Darating ka pa rin doon sa destination mo kung ipagpapatuloy mo lang yung paglalakbay. Amen? Okay? So ito pong babasahin po natin, this comes from the letter of Hebrews, diba? Hebrews chapter 6. Ito pong letter to the Hebrews, isinulat po ito para sa mga Jew, sa mga Hudyo, na naging Kristiyano. And during that time, no, mahirap maging Hudyo, pero mas mahirap maging Hudyo na naging Kristiyano. Kasi pinapersecute sila ng mga taga-Roma, yung mga Romans, no, at pinapersecute din sila ng mga kapwa nila Hudyo, kapwa nila Hebrew. No? And so, ito pong kabuuan ng sulat na ito, no, pinapaalalahanan nung tagapagsulat nito, no, yung mga tagapagbasa nito, na Jesus is true and Jesus is indeed the Messiah, no? At hindi katulad ng mga ibang Diyos-Diyosan dyan, Jesus is the real deal and He is better than and superior than any other religious figure. Siya lang ang kailangan ninyo. No? Yun ang message niya. Siya lang ang kailangan ninyo, no? So kumapit lang kayo sa Kanya. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa inyo, dahil sa kung sino si Kristo, no? We can keep going in our walk with the Lord. Okay? So buksan po natin yung Hebrews chapter 6 at basahin po natin yung verse 10. Hebrews 6 verse 10. Sabi po dito, "For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do." Ay, ulitin natin. "For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do." Okay? So ano po yung message po nito sa atin? Na kahit na dumaan man ang turbulence sa ating buhay, sa ating pananampalataya, God is with us. Kasama natin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan. No? Kahit mahirap ang pinagdadaanan natin sa buhay, the Lord is walking with us. The Lord sees what we are going through. Okay? Siguro meron po sa atin ngayon, meron po tayong pinagdadaanan na period of turbulence, mga pagsubok, mga hamon ng buhay, no? Siguro kung hindi ngayon, kamakailan, siguro kung hindi kamakailan, siguro in the future, no? Lahat naman siguro tayo makakaranas ng turbulence
sa ating buhay. Pero ang gusto ko pong ma-realize ng bawat isa, no, ang pagkakaroon ng turbulence, it doesn't mean that God isn't there. Okay? Hindi porket dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa paghihirap, wala ang Diyos sa ating buhay. No? Hindi po ibig sabihin nito na hindi okay o hindi magaling ang ating Diyos kasi meron tayong pagsubok. No? Turbulence is an opportunity for us to see God more clearly sa ating buhay. Na minsan kaya tayo dumadaan sa pagsubok, pagkakataon ito na mas makilala natin o makita natin ng Diyos sa ating buhay. No, at hindi porket meron tayong pinagdadaanan na pagsubok, mahina tayo sa ating pananampalataya. No, hindi po yan pagmamaliit sa iyo na meron kang pinagdadaanang pagsubok. If anything, kapag meron tayong pinagdadaanang pagsubok, dapat nga matuwa pa tayo. Bakit? Because it is an opportunity for us to experience spiritual growth. Amen? Okay? And so, hindi po nakakalimutan ng Diyos ang lahat ng sacrifices na ginagawa mo para sa Kanya. Hindi nakakalimutan ng Diyos yung progress mo, yung pinanggalingan mo at kung nasa saan ka ngayon, no? At kung ano yung isinisikap mo para sa Diyos ngayon. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kahit ano sa mga yon, no? At gusto ko pong matandaan ng bawat isa na walang bagay na ginagawa natin para sa kapwa ang nasasayang. Kasi nakikita ito lahat ng ating Panginoon at hindi niya ito nakakalimutan. Kahit dumaan pa tayo sa pagsubok paminsan-minsan. Amen? Pwede po bang palapakan po natin ng Diyos para doon? Okay? And so, because there is turbulence even in the Christian life, ano po ang dapat nating gawin? Ang dapat po nating gawin is to keep moving forward in love. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, keep moving forward in love. Okay? So tulad ng sinabi ko sa inyo, yung turbulence sa ating buhay, hindi dapat ito maging hadlang para magpatuloy tayo sa paglalakbay natin sa Panginoon. No? Para makaabot tayo sa tinatawag po nating spiritual growth and sa maturity. Okay? Basahin po natin yung kasunod na verse ng Hebrews 6, verse 10. So basahin po natin yung verse 11. Ang sabi po dito, our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts. Keep on loving others as long as life lasts, in order to make certain that what you hope for will come true. Okay? In order to make certain that what you hope for will come true. So ibig sabihin, paano daw po tayo mag-move forward? No? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagmamahal. No? That love is the driving force behind a believer's actions. Kung titingnan daw po natin ang buhay ng isang mananampalataya, ang driving force niya, ang motivation niya, ang inspiration niya ay pagmamahal. Okay? Pagmamahal. No? Si Pastor Peter Tanchi, he gives a very good definition of love. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? No? Ang sabi niya, true love is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, often requiring sacrifice and rooted in action. No? Himayin ko lang po sa inyo yon. Ang pagmamahal, it is an unconditional commitment. No? Hindi po ito na-influence or na-shape ng anumang outward factor. No? Kumbaga, kahit anong mangyari, committed ako. No? Inaalay ko yung sarili ko para dito. Para saan? Para sa isang tao na imperfect. No? Kahit minsan masakit sa ulo, yung asawa mo, o yung anak mo, o yung kapatid mo, no? Imperfect siya, pagpapatuloy ko pa rin yung pagmamahal ko para sa kanya. No? The commitment is to seek their highest good, no? To want what's best for them. No? Hindi po sa ating pananaw, kung hindi sa pananaw ng ating Panginoon. What is best for that person. No? It often requires sacrifice. Alam mo yung minsan, ang init-init na ng ulo mo kasi ang tigas-tigas ng ulo niya, pero hindi, I will make a sacrifice kasi mahal ko siya. Diba? Hindi ako magagalit, magiging patient ako. No? And is rooted in action. Ang pagmamahal, ang pag-ibig, hindi lang yan nararamdaman, ipinapakita yan. Amen? Sa akin, ang shortcut definition ko sa love is very simple. No? Love is giving my best
for someone else's best. Yung binibigay mo yung lahat mo para sa ikabubuti ng ibang tao. Okay? And so, alam po natin kung ano ang kahulugan ng pag-ibig, hindi lang dahil pinakita ito sa salita ng Diyos, kung hindi pinakita din ito ng ating Panginoon sa katauhan ni Jesus Christ. Tama po ba? No, that the very sacrifice of Jesus on the cross, no, is what showed us what love really is, no? And dahil alam natin kung ano yung itsura ng pag-ibig, no, what love should do, what love should be, ngayon pwede natin itong ipakita at gawin sa ating kapwa. So kung gusto po natin mag-move forward sa ating buhay pananampalataya, no, kailangan po lumago po muna tayo sa pagtanggap ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Okay? Sino po dito naniniwala na mahal ka ng Diyos? Taas kamay. We all believe that God loves us. How much of God's love do you receive, mga kapatid? Alam natin pero tinatanggap ba natin? No? Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, it is perfect. Ano po ibig sabihin nun? Kaya ka bang mahalin pa ng Diyos ng mas malalim pa sa pagmamahal niya ngayon? No? Meron ka bang pwedeng gawin para sabihin ng Lord, dati mahal kita 9 out of 10, pero ngayon 10 out of 10 na. Actually, mga kapatid, God can never love you more than He loves you now. Why? Because He already loves you to the highest degree. No, God's love is unconditional. Wala kang pwedeng gawin para mas lumalim pa yung pag-ibig niya para sa iyo at wala kang pwedeng gawin para mas mawala yung pag-ibig niya para sa iyo, no? But the question is, kung perfect ang love ng Lord para sa akin, perfect ba yung pagtanggap ko ng pagmamahal niya? Kung ang love ng Lord para sa akin ay 10 out of 10, gaano karami doon ang natatanggap ko? 5 out of 10 lang. 8 out of 10 lang. Kasi minsan, di ko siya nakikita. Minsan, di ko siya naintindihan. Minsan, di ako malapit sa Kanya. Dala po ito ng human limitations natin. No? That we fail to completely recognize or accept God's love for us. No? At kung wala ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, subukan mong mahalin ang kapwa mo sa sarili mo lang na pagmamahal. Mga kapatid, isang araw pa lang ayaw mo na dun sa taong yun. Di ba? Mahirap pagmahal kung ang pagmamahal mo, sarili mo lamang. Pero kung ang pagmamahal mo sa kapwa mo galing sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, no, kahit ayaw mo na, mapipilitan ka pa rin mahalin ang kapwa mo because of how God loves you. Amen po ba? Okay. And so, God's love is the fuel that allows us to love others as well. Kung gusto po natin talagang magmahal sa kapwa natin, kailangan maintindihan po muna natin kung gaano talaga tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 John 4:19, we love each other because He loved us first. Kung ano man yung pag-ibig na meron ka para sa kapwa mo, nagagaling yan sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo. No, meron po ako isang paboritong kasabihan, no? It's that love people. I think I've shared that with you before, di ba? Love people. No? At ano po yung explanation ng kasabihan na yun? That the more we recognize how much God loves us, the more we receive it, the more we internalize the love of the Lord in our own lives, it becomes easier for us to love the people around us. And we can grow in how we receive God's love by staying closely connected to Jesus. Ang sabi sa John 15, verse 4-5, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit unless if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, minsan, ang hirap maintindihan, bakit ko ba kailangan nagsisimba linggo-linggo? Bakit ba laging sinasabi ng mga pastor na kailangan nagde-devotion ako araw-araw? Bakit ba kailangan mag-pray ako araw-araw? Grabe, kakain na lang ako, kailangan pag-pray ko pa yung pagkain. Di ba? Bakit ko kailangan maging bahagi ng faith group? No, bakit ko kailangan umattend or maging bahagi ng mga ministry activities? Na mga kapatid, these are not religious obligations. Hindi po ito obligasyon lang kasi kailangan lang. Okay? The reason why we do all of these things is because ito yung mga paraan kung paano tayo nagiging close sa Panginoon.
na sa pagbabasa natin ng Biblia, doon natin siya nakikilala. Doon natin naalala kung anong ginawa niya para sa atin. No, na kapag umaattend tayo ng faith group, merong taong tumutulong sa atin na makita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, or may testimonies yung mga kapatiran natin na oo nga, no, that's how God is real in their lives. Baka that's how God can also be real in my life. No? And so kung meron tayong mga questions about bakit ko kailangan gawin to? Obligasyon ba yan? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Mga kapatid, no, it's okay. It's okay to question. But you bring your questions to the Lord. Diba? And as we understand bakit natin kailangan gawin ang mga bagay na ito, no, I pray that we start doing these things para makuha natin yung effect, which is to grow closer to the Lord. Amen? Okay? And so, kapag lumago na tayo sa pagmamahal na tinatanggap natin sa Diyos, doon natin kayang lumago sa pagmamahal na pwede nating ibigay sa ating kapwa. Ang sabi sa 1 Corinthians 16 verse 14, let all that you do be done with love. Let all that you do be done with love. Actually, ang encouragement sa atin nung main passage natin, sabi doon, keep loving others. Anong sabi? As long as life lasts. Habang nabubuhay ka, walang katapusan na magmahal ka sa kapwa mo. Walang break, walang pause. Hindi. No matter what, keep on loving others as long as life lasts. Ano ibig sabihin nun? It's that love is a daily commitment. Araw-araw kailangan natin magdesisyon na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Unahin natin ang Diyos at unahin natin ang ating kapwa. Kahit maging mahirap man ang buhay, kahit may pagsubok ang pinagdadaanan ngayon, kahit yung kailangan mong mahalin ay yung pagsubok sa buhay mo, yung taong yun, di ba? It's a daily decision that I will love God and I will love others anyway. There are always going to be ways that we can love others better. Siguro, better way of loving or better motive of loving, better actions to show love, and so on. No? Pero mga kapatid, alam nyo po ba, natanong nyo na po ba sa sarili nyo, bakit kaya no, na nung naging Kristiyano ako, bakit hindi na lang ako dinala kagad ng Diyos sa langit? Kasi tapos na Kristiyano na ako Done deal Di ba? Mga kapatid, one of the reasons why Kristiyano tayo pero nabubuhay pa rin tayo sa mundo, no? Is because dito po sa mundo, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magmahal sa ating kapwa. Di ba? Bakit importante sa atin na matutong magmahal sa ating kapwa? Para malaman natin kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Lord, ganito pala yung nararamdaman mo patungkol sa akin. Itong nararamdaman ko para dito sa anak ko o sa asawa ko, baka mas malalim pa yung pag-ibig mo dito sa nararamdaman ko. And one of the greatest acts, mga kapatid, that we can do to another person para ipakita yung pagmamahal natin sa kanila is to share our eternal life with them. Amen? No? Nagagawa na po ba natin yon? No? Hindi naman ibig sabihin ng pag-share ng gospel pupunta ako sa bus, tapos sasabihin ko, eto, gospel track. Hindi po ganun. Minsan yung actions natin, diyan nakikita ng kapwa natin na itong pagmamahal ko, galing yan sa pagmamahal ng Diyos para sa'yo. No? And so my question for you, mga kapatid, no, what mark do you want to leave in a person's life? Diba? That you brought them closer to God or that you led them away from God? Maybe by your actions, maybe by your treatment. No? And dapat po, mga kapatid, every now and then, let's take time to reflect about our love. Okay, let's take time to reflect about our love. So, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kamusta yung love life mo? Ay, hindi po yung ganong klaseng love life, mga kapatid. No? Ang ibig po sabihin ng tanong na yon, ang ibig pong sabihin ng tanong na yon, no, how much of God's love have you been receiving in your life? And how much of God's love are you giving to others in your life? Mga kapatid, yung talagang love life, mamaya nyo na pagkwentuhan yun. Okay? Ibang klaseng love life po muna ito. Okay? Pero ang point po natin, mga kapatid, love is our fuel. Love is our engine that allows us to keep moving forward in our life. Kahit may turbulence ang buhay, pag meron tayong pag-ibig, kaya nating tumuloy. Amen? Palapangan po natin ang Panginoon. Okay, at panghuli po, no, is to keep our eyes
on the destination. No, wag po nating hayaan ang turbulence na mag-distract sa atin na ano ba talaga yung purpose ng ating buhay, saan ba talaga tayo papunta. Diba? Kasi turbulence is here. Turbulence is in the present. So if you keep looking here, you will forget where you are going towards. No? Wag po nating i-allow yun na mangyari sa atin yun. Ano ba talaga ang purpose ng buhay? Diba? Ang sabi natin, the true purpose of life is intimacy with God. To become close to God. And the real purpose of life is Christ-likeness, na maging katulad natin si Kristo habang nabubuhay tayo dito sa mundo. That shows that the meaning of life is found in our relationships. Our relationship with God and our relationship with other people. At kapag naaalagaan natin yung mga relationships natin sa ating buhay, it actually prepares us for eternity. Actually prepares us for eternity. Basahin po natin yung Hebrews 6 verse 12. Sabi doon, then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. No? So, ibig sabihin, kapag nagpatuloy daw tayo ng may pag-ibig sa ating paglalakbay, no, hindi tayo magiging spiritually dull. Hindi tayo magiging indifferent, no? Hindi tayo magiging manhid sa ating buhay, sa ating paligid, no? At kapag inalagaan natin yung pag nurture natin yung love for others natin with God's love for us, no? Kaya po nating mahalin hindi lang yung mga tao na gusto natin, kundi kakayanin din nating mahalin maging yung mga tao na di natin kilala o yung mga tao na hindi natin gusto. 'Di ba? No, tandaan po natin, no, we can love others closer to the way God loves us. At yung Panginoon kasi, nung una niya tayong pinakitaan ng pagmamahal, hindi naman niya tayo anak pa eh. That time, ang sabi sa Bible, while we were sinners, Christ died for us. And we can do the same. No, for the people we don't like, we can love them because God loves us that way. No? And ano ding sabi dito, so hindi ka magiging manhid kapag may pag-ibig ka sa buhay mo, no? Kapag meron ka ding pag-ibig sa buhay mo, no, it keeps you on the path to God's promises in this life and in the next, no? Yung love po natin para po yung compass, para po yung mapa, para matandaan natin na ito yung daan, ito yung road na kailangan kong puntahan, no? We know exactly where God is taking us and we take the exact steps that God wants us to take, no? Sometimes, mga kapatid, it's very tempting to give up. 'Di ba? Again, sa dami ng pagsubok sa buhay, minsan yung mga minamahal natin, sila pa yung pagsubok, no? Ang daling sumuko, ayoko na, no? But God tells us, hindi, keep going, magpatuloy ka lang. Bakit? Because the journey and the destination are worth it. The journey and the destination are worth it. At kapag sinunod natin ang Panginoon dito po sa larangan ng pag-ibig, 'di ba? We love others, no? Obedience in love brings blessing. No, it brings blessing in our salvation, it brings blessing in our relationships, in our ministry, even in our work and in every area of our lives. Okay? Paano po tayo mananatiling focused sa ating pupuntahan, sa ating direksyon? It takes faith. Kailangan po ng pananampalataya para manatili tayong focused sa dapat nating mapuntahan. No? At gustong-gusto ko po yung definition ng salitang pananampalataya sa Tagalog. No? So basahin po natin yung Hebrews 11 verse 1. Ang sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ibig sabihin nun? Na pag meron daw po tayong faith, sigurado ka na mangyayari ang isang bagay. Kahit wala pa ito, kahit di pa ito nangyayari. So pag sinabi ko, meron akong pananampalataya na pupunta ako ng langit, no, hindi pa siya nangyayari, pero alam ko, sigurado ako na mangyayari. That's faith. No? And the second definition is paninindigan tungkol sa mga bagay hindi nakikita. Naniniwala ako na mapagmahal ang Diyos. Kahit na dumadaan ako sa pagsubok, hindi ko nakikita yon sa pagkakataong ito, no, naniniwala ako na totoo yon. That's also faith. Okay? There is a story, mga kapatid, no, na meron pong isang lalaki na sumakay po siya ng eroplano.
At hindi po naging maganda yung karanasan niya doon sa flight na yon, no? Una, medyo kumakalog-kalog na yung eroplano. Sabi ng piloto, please wear your seatbelts. So sabi, shucks, patay, kailangan ko magsuot ng seatbelt. Maya-maya, hindi pa rin tumitigil yung turbulence. Bilang sabi ng pilot, ladies and gentlemen, we will not be serving your snacks at this time. Okay, fine, sige. Maya-maya, ladies and gentlemen, we regret to inform you that we will not be serving your in-flight meals at the moment. Please stay on your seats. No? And eventually, lumala yung turbulence, siguro to the point na nakita natin doon sa video kanina. Hala, grabe, anong klaseng turbulence to. Yung mga tao nagsisigawan, nagiiyakan, nag-video na kasi parang mamamatay na ba ako, hindi na ba ako aabot sa pupuntahan ko. And then nung tumingin yung lalaki doon sa katabi niya sa aisle, sa kabilang side ng aisle, meron siya nakitang isang maliit na babae, siguro kaedad ni Alice, mga 6, 7, mga ganon, di ba? At itong si Alice, no, nung nandun po siya sa airplane, nanahimik lang siya, nagbabasa ng libro, kahit ang lakas ng alog, babasa niya, maya-maya pinatay, nagdo-drawing, nagsusulat, maya-maya yung stuffed toy niya, nilalaro niya. Grabe naman tong batang ito. Kahit na sobrang gulo ng airplane, no, kahit na grabe yung turbulence, parang hindi natatakot mamatay. Di ba? Itong batang ito. And so the plane landed safely in their destination. And then syempre, nagmamadalian yung mga taong umalis kasi alam niyo naman ng mga tao, di ba? Hindi pa nga tinatanggal yung seatbelt sign, nagdaalisan na. So ganun po yung mga tao doon po sa flight na yon. At sabi niya, magpapahuli nga ako kasi curious ako dito kay Alice. Ano kaya yung nasa isip nito at ganyan siya. And so nung natapos na umalis, paiwan siya, sabi niya, Miss, may tanong lang ako sa'yo. Bakit sa lakas ng turbulence na pinagdadaanan natin, bakit parang hindi ka man lang natakot? Parang relax ka dyan. Ang sagot nung bata, sabi niya, Sir, my dad is the pilot and he is the one taking me home. So yung pananampalataya ng babaeng yon, ng batang yon, that she would make it safely to her destination was based on her relationship with her father, based on her relationship with the pilot. Na dahil malalim ang relasyon ko doon sa piloto, meron akong tiwala, meron akong pananampalataya. Mga kapatid, how do you keep your eyes on the destination? It's by faith. How do you develop your faith in the Lord? It's by having a relationship with Him. By deepening your relationship with Him. Habang lumalalim yung relationship mo sa Kanya, lumalawak at lumalaki din yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. There's anyone who knows the way, it's Jesus Christ. In fact, ang sabi sa John, He doesn't just know the way, He is the way. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Diba? At ang kagandahan po sa ating Panginoon, hindi po imposible yung mga pinapagawa niya sa atin na parang pwede ba nating sabihin, Lord, ang hirap naman ng buhay na binigay mo sa akin. Hindi, kaya mo yan. Pero actually, mga kapatid, He experienced everything that we are experiencing. Hindi man apples to apples, hindi man eksakto. No? Pero kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, naranasan niya yun nung naging tao siya. Naiintindihan niya. No, hindi lang yung daan, kung hindi yung tapat nating tahakin papunta doon sa daan. Ang sabi po sa Hebrews 4:14-16. So then, since we have a great high priest who entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weakness, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There, we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. So mga kapatid, kung meron ka mang turbulence sa buhay mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kaya nating mag-move forward. Why? Because we have Jesus walking with us in this journey and because He is the one leading us in this journey. No, hindi natin kailangan matakot gaano ba kalakas yung turbulence. Hindi natin kailangan matakot doon, no? Kasi we are built to withstand turbulence. Kaya natin to, no? Hindi tayo kayang i-destroy, hindi tayo kayang i-derail ng turbulence na ito. Kailangan lang nating gawin, daanan yung mga turbulence na to. Amen? And so what is keeping you
from putting your faith in God completely. Meron bang mga dahilan, mga kapatid, na hindi mo kayang ibigay ang buong tiwala mo sa Panginoon? No? Ang Panginoon, He welcomes our doubts. Pero ang gusto niyang gawin sa ating mga doubt, huwag nating ipagkalat sa mundo at parang ayoko ng kasagutan. Kung gusto natin ng kasagutan, dalhin natin sa kung sinong kayang sumagot doon sa mga katanungan natin. And that is the Lord Himself. Amen? Okay. So bilang pagtatapos, mga kapatid, ako po, pinagre-reflect ko po yung taong ito, di ba? Itong 2025. Parang ano ba yung nangyayari sa akin sa taong ito? No? At kung meron po akong description, it's actually one word. It's the word turbulent. Doon po nanggaling actually yung title nung message. Medyo turbulent po yung buhay ko this year. Actually, every year naman, kung isipin natin, lahat naman tayo dumadaan ng pagsubok. Pero itong taong ito, sabi ko, medyo turbulent, no, yung start of the year ko. Okay? And meron po akong mga parang improvements sa akin pong personal spiritual life this year. Pero may kasabay na matinding pagsubok itong mga improvements sa aking buhay pananampalataya. Bibigyan ko lang po kayo ng example kasi napakahabang kwento po ng buhay ng isang tao, di ba? Pero isa pong example ng experience ko this year is, alam nyo naman po na meron po akong dinidisciple na isang small group, di ba? And in this small group, God has been blessing the group with growth, both in quality and in quantity ito pong taon. Paano ko po nasabing quality? Kasi nakita ko po yung consistency nung spiritual disciplines ng mga disciples ko. Kahit na busy sila sa school, no, parang kahit na wala silang kasama, uma-attend sila ng church. May iba sa kanila nagsistep up sa leadership, sa ministry. So very proud ako sa spiritual growth ng mga disciples ko. No? Sa quantity, ang committed na disciples ko ngayon na regular uma-attend, mga 5 po sila. Pero nagulat ako kasi sa start of the year, parang may potential 4 to 8 pa na pwedeng dumagdag sa grupo. No? So from 5 or 6 kami, magiging 13, 14 kami. And yet wala naman akong ginagawa. Parang hindi naman ako naghahanap ng bagong disciple. No? And so bakit po may mga bagong dumarating? These are people that my disciples have a burden to share the gospel to. Diba? Sila mismo ang nagdadala ng kanilang mga kaibigan, kanilang mga ka-close, no? And meron pa kaming parang walk-in, no? Minessage niya lang kami out of nowhere na parang, parang may nakita akong picture na nagba-Bible study kayo. Ikaw ba yung D-group leader? Sabi pa sa akin ganun. No? And so, alam ko na ang Diyos ang nag-orchestrate ng lahat ng ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala naman akong ginagawa eh. Kumbaga, I'm just doing my own thing. No? But it's God who's bringing all of these things together. But at the same time, meron pong challenges sa grupo namin. No? What are the challenges? Medyo mahirap magkita regularly kasi sobrang busy nila sa school. Ang hirap pagtugmain yung schedule. Pag dumami pa yung member sa isang group, syempre ang hirap na hahanapin mo yung lahat ng schedules ng 10 tao, di ba? And syempre, sometimes there are relational conflicts, struggles and challenges in faith, no, personal life ng bawat isa sa amin, no. And syempre, affected ka doon bilang isang leader, no. And as I share these things and these challenges with you, siguro sabihin nyo sa akin, parang ang babaw, parang ang liit ng mga pinagdadaanan. Syempre, kasi in-abridge ko na parang shortcut ko na para sa inyo. Pero I can assure you, it's like turbulence na kahit gaano pa yan kaliit, gaano man yan kalaki, medyo it makes the journey uncomfortable. It makes the journey difficult. And to be honest with you, this year, there were times na parang sabi ko, wag ko na lang kaya ituloy. Tapusin ko na lang kaya ito ngayon. Kasi bakit, di ba? Parang ang hirap Ang hirap ng mga pinagdadaanan namin, no? Pero alam nyo, every time I feel discouraged to give up and want to give up, lagi akong pinapaalalahanan ng Diyos na ipagpatuloy mo lang. Even if it means dying to yourself. Even if it means dying to yourself. Naiinis ako, pero swallow your pride, no? Restrain your anger, be patient, be loving, no? And bakit ko po pinili yung passage na Hebrews 6 verse 10 to 12 sa atin ngayong umaga? It's because this is the exact verse that God uses to remind me over and over again. Every time meron akong turbulence sa buhay ko at parang gusto kong sumuko sa ministry, gusto kong sumuko sa mga pinagdadaanan ko sa buhay, no? Last year meron din akong similar situation, no? And actually nabasa ko itong passage na to
nasa eroplano din ako. The same exact situation. And so every time I feel like quitting, God reminds me of this verse, of this passage. No? And so, ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Even when we experience turbulence, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Nakikita niya yung lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, para sa Kanyang kaharian. Sinasabi niya, pagpatuloy mo lang. Keep moving forward. No? Ang turbulence, temporary yan. Pansamantala lang yan. And one day, aanihin natin kung ano yung sinow natin, kung ano yung ininvest natin sa Panginoon. Whether it's for our personal faith in the Lord, no, you're investing your time going to church, reading devotion, aanihin mo yan one day. If you're investing your time to minister to other people, no, one day aanihin mo rin yan, no? And it will be worth it. It will be worth it, no? My struggles this year, madali ba siya? Hindi. But it taught me to be more dependent on God for my own spiritual journey. No? Alam niyo mga kapatid, bilang isang nag-share dito sa harap, minsan it's very tempting na yung personal devotion namin, yung pag-aaral namin para sa sharing namin dito sa umagang ito. It's very time-consuming, very difficult, no? Pero this year, I would say na ang major improvement sa akin, kaya ko na mag-devotion ngayon nang hindi related sa pag-aaral ko para sa mga preaching na to. That I really study the Word of God for the sake of my own personal relationship with Him. No? Nasabi ko, kahit tumagal pa yung pag-aaral ko, kahit na hindi kaagad ako makapagtrabaho sa isang umaga, I will take the time to be with the Lord and to grow in my personal relationship with Him. Natapos ko na yung Hebrews, no, na isang malalim na pag-aaral. Binabasa ko ngayon Ecclesiastes. No? And even for accountability, I actually share my devotions with my disciples. Okay? And so my own story, mga kapatid, is proof that turbulence does not last forever. No, na siguro ang pinagkikwentuhan ko sa inyo ngayon yung mga challenges ko early on this year. Pero actually, ngayon na tumatayo ako sa harapan ninyo ngayon, tapos na yung turbulence na yon sa akin. Hindi siya active na may pinagdadaanan ako ngayon. And praise God for that. No? And in His own way, God has continued to reassure me of the role I play in my friends and in my disciples' lives, even when minsan may feelings ka of being irrelevant, being unimportant, na parang hindi ka na nila kailangan. And so He gives me encouragement, both in my group and beyond my group. No? And so for example, one of the issues I faced before was, bakit ba ako nagsisend ng devotion sa kanila, hindi naman nila binabasa? Naranasan niyo na ba yon sa mga tao nagsisend ng devotion? Parang kakasend ko pa lang may heart react kagad. Ang obvious nyo naman, bagalan nyo naman ng konti, di ba? Pero meron ako isang disciple na nagsabi sa akin na, sabi niya, salamat pala kasi minsan pag hindi ko kaya mag-devo, yung sinesend mo sa akin, yun yung devotion ko for that day. Kasi hindi ko talaga kayang mag-allot ng time to do my own. May kausap ako sa phone last week na parang group of friends na medyo hindi ko nakikita recently. No? Pero nagkaroon ako ng opportunity na mag-catch up with them since last year. Okay? So, nakipagkita ako sa kanila. Lahat sila lagi na lang sinasabi, bakit parang iba yung parang iba yung dating ni Kevin ngayon. Parang ang gaan, parang ang relax, parang iba. Parang very positive yung feedback. And that, mga kapatid, is not something that na pwede kong ipagmalaki sa sarili ko. Ang pwede kong ipagmalaki na ito yung Diyos na nagbago sa akin sa lahat ng turbulence na pinagdaanan ko last year and this year. And so many more, no? Pwede ko pang ituloy pero maubos na yung oras. Diba? Pwede ko pa ituloy, no? Pero alam nyo, sa lahat ng turbulence na naranasan ko this year, last year, ni minsan hindi ko kinailangang questionin ang Panginoon. Bakit? No? Ang ginawa ko lang, I just learned to be more patient and let Him finish what He started in me. Kasi clear sa akin, mga kapatid, turbulence comes and goes, no? But God is always here. Okay? But God is always here. At kung meron man akong nagbibigay sa akin ng kakayanan na to move forward, it's really God's love for me.
kung hindi ako sigurado sa pagmamahal ng Diyos sa akin, I don't know if I can keep moving forward. Pero dahil sigurado ako na mahal ako ng Diyos, I know I can keep moving forward. I know that I can keep loving others in the way that He loves me. Dadaan pa ba ako sa pagsubok in the near future? Malamang. Lahat naman tayo eh. Pero kampante ako. Kasi alam ko kasama ko ang Diyos. And so mga kapatid, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. And so mga kapatid, my question for you, what is the turbulence in your life right now? Ano yung pinagdadaanan nyo? Ano yung mga struggles nyo? No? Meron man siguro may pinagdadaanan ngayon, meron man siguro may pagdadaanan in the future, kapit lang. Keep moving forward. Trust the pilot. No? Kung kaya niya akong iparaos, mairaos sa mga pinagdadaanan ko, kaya niya rin kayong iraos sa mga pinagdadaanan niyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Dito po ako magtatapos. Babasahin ko po ito encouragement ng Lord para sa akin, sa inyo. And let this be God's encouragement for you also. Ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayong umaga. For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how hard you have shown and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts in order to make certain that what you hope for will come true. Then you will not become spiritually dull or indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Mga kapatid, when turbulence comes, keep moving forward. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung magpapatuloy. Aawit sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malulog na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay ito na.
Jesus. Hallelujah. Amen. Sabi po ni Billy Graham, no, sabi niya, nabasa niya na po yung kabuuan ng Bible. And ang sabi niya, it's going to be all right. No? Kumbaga, lahat po tayo ay may kasiguruhan, no? Sa buhay na walang hanggan. Amen? So, taas po natin ating mga kamay. And receive the blessings of the Lord. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-asa na narinig po namin ngayong umaga, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na meron po kaming assurance na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, sa anumang hamon ng buhay na darating sa amin, sa darating pa mga araw, Panginoon, Lord, alam po namin magtatagumpay po kami kasi kasama ka namin, Panginoon. Lord, sa kabuuan ng linggong ito, O Diyos, ay bigyan mo ng katagumpayan ang lahat ng aming mga balakin, mga plano, at bigyan mo ng answered prayer, Panginoon, ang lahat ng mga may panalangin sa oras na ito. At turuan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon, na kahit na hindi maganda po yung nangyayari sa aming paligid, ay meron pong mabuting maidudulot po ito sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na maging buhay na patotoo po kami sa ibang tao para makita po nila na meron po kaming Diyos na mabuti at kumikilos, Panginoon. Ama, lalabas po kami sa lugar na ito, tunay na pinagpala. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless po.